Good evening, Spartans. Good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan, clear ba ako? Clear naman ako, guys. Clear Yes, ba? Coach. Loud and clear po, Coach. Alright. Ayos. Yun. Magandang gabi, guys. No? Magandang gabi, Spartans Elite. Happy Monday sa ating lahat. Ayan, so pagpasensya nyo na medyo paus-paus na ako ngayon. Grabe yung energy natin kahapon. Tama ba? Grabe ba yung energy natin kahapon sa ating kick-off? Ayos. Alright, so again, first of all, thank you so much. Deborah Ignacio, grabe naman yung napaka-ganda nating host. Diba? Sa mga hindi po nakakilala kay Deb, sa mga bago nating members, si Deborah po ang ating Season 1, Top 1. Diba? Grabe naman pala. Season 1, Top 1. Diba? Ngayong nung ating pong 90-day fast track, no? So, sa mga hindi po nakakilala kay Deb, she is resigned PNP. Diba? All the way from Isabela. Diba? So, resigned patrol woman. Diba? Babaeng pulis. Yung nag-host po kanina. So, pagpasensya nyo na, medyo kumakain-kain po sila. Nasa Vikings sila tonight. Diba? So, kumakain sila ngayon. Medyo meron silang konting celebration. And ang matindi talaga, kailangan talaga, buffet talaga eh. Diba? Talagang kailangan ng celebration buffet. Diba? Talagang kailangan pang maramihang pagkain talaga. Okay, diba? So, syempre gusto ko rin pong batiin yung aking mga kapatid sa core. Diba? Magandang gabi sa lahat ng aking mga kapatid sa Spartans Elite Core. Syempre, batiin ko muna ang founders ng Team Alpha. Diba? Syempre, si Ate Melinda Lim at si Kuya Yuki. Si Kuya Yao, magandang gabi mga kapatid. Siyempre, ang founders, di ba, ng Team Limitless. Siyempre, ang aking mga kapatid, si Kuya Odi, at ang pinakabagong core leader. Grabe, palakpakan nyo naman. Kahit huwag na kayo mag-unmute, palakpakan nyo na lang. Ang pinakabagong core leader ng Spartans Elite, di ba? In-announce last night, di ba, sa ating kick-off, diba, kahapon, ang pinakabagong pasok na core leader ng Spartans Elite, walang iba kundi si Ate Ferlin, diba? Ate Ferlin Ramirez. And syempre, gusto ko rin batiin ng ating mga founders, ang ating mentors, diba? Ang ating hindi lang business kundi life coaches. Diba, lagi namin sinasabi, hindi lang namin sila coach pagdating sa negosyo, coach din namin sila pagdating sa talagang buhay. 'Di ba? Yung mga alam mo 'yon, mga learnings ko talaga for the past years na nagagamit ko sa buhay natin sa pang-araw-araw. Malaking bagay yung tulong ng ating mga founders. 'Di ba? Walang iba kundi si Coach Jason De La Cruz and si Coach Kat. 'Di ba? So, okay lang ba batiin natin, i-greet natin yung ating mga coaches? Okay lang ba mga kapatid? Ayan. Good evening po, Good evening. Good evening, coaches. Good evening, Good evening, Good evening, Coach Jason. Good evening, Coach. Coach Jason, Coach Kat. Good evening po. Alright, so good evening sa ating mga coaches, sa ating mga core. Diba, ang talagang dahilan kung bakit merong Spartans Elite. Anyway, guys, today is Monday. Tama ba? Today is Monday. And syempre, pag Monday, diba, Monday natin kinakandak or ginagawa yung ating tinatawag na Rev Up Monday. So, sa lahat ng mga new members natin, welcome po sa Spartans Elite. Welcome sa ating napakalupit at napakalakas na team. Diba? Grabe, no? So, Rev Up Monday po, dito tayo nagkakandak ng trainings, diba, sa Spartans Elite. So, dito tayo nagde-develop ng mga bagong members or dito tayo nagde-develop ng mga members para talagang kumita agad, diba? Talagang matuto, diba? Talagang madagdagan yung knowledge mo sa business. Diba? It's because sabi ko nga,
'di ba? Lahat ng kikitain natin, reresultahin natin, magsisimula yan sa lahat ng knowledge na makukuha natin at matututunan natin sa business. 'Di ba? So sa lahat ng mga bago, 'di ba? Kailangan ang mindset mo ay talagang matuto ka ng mabilis. 'Di ba? Kasi yung mga matututunan mo, 'di ba? Every time na umattend ka ng rev up ng ating mga trainings, hi Sam, nakita ko si Sam kumakaway, oh. 'Di ba? So alam mo 'yon, lahat ng matututunan mo, 'di ba? Talagang magagamit mo 'yan sa pagpapalakas mo sa negosyo. Alright? So today is day 4 po ng ating 90 day. Grabe naman, nakaka-4 na araw na tayo sa ating season 2. 'Di ba? So, ganun-ganun lang, 4 na araw na agad. 'Di ba? So, kahapon po sa mga onliners natin, kahapon po nangyari at naganap ang ating pinaka-inaabangan. May plot ni May. Ayan, sige si May. May! Nag naman tong bata. Why you O yan. O guys be mindful sa mga mic nyo. Naku po, baka mamaya marinig namin ang mga pinag-uusapan nyo. Diba? Baka mamaya may mga napaka importanteng pinag-uusapan nyo. Marinig namin yan, So, anyway, kahapon po, Sunday, no? Napakaganda po ng ating Sunday kahapon. Kinandak po natin yung ating kick-off, di ba? Sa ating 90-day fast track season 2. Di ba? So nakakatuwa kasi kahapon first ever po na 90-day or first ever na kick-off natin, na kinandak natin mismo sa ating House of Franchise Office. Tama ba? So nakakatuwa. Sino dito taas kamay yung umattend at naka-attend sa kick-off natin kahapon? Taas ang kamay. Yun, no? Ang dami, halos. Guys, nakakatuwa kasi kung di ako nagkakamali, parang nasa 500 din tayo or more than, di ba? Hindi ako nagkakamali, no? Kumbaga, ginampak talaga natin yung ating House of Franchise Office. Partida, medyo nagpigil-pigil pa tayo. Di ba? Dahil nasa HOF office lang tayo. So, alam mo, nakakatuwa kasi ang dami pong nangyari kahapon na kahit nasa HOF office lang tayo, talagang napakaganda ng energy. Tama ba? Diba? Ang dami pong talagang kahapon. Gusto ko lang batiin yung mga bago nating car achiever. Diba? 3, sabay-sabay naglabas ng bagong sasakyan. Diba? Yung isa po ay, tama ba? Yung isa is a former KFC crew. Diba? Nandiyan ba si Justin? Ayan, si Justin from Team Limitless. Diba? So, dating KFC crew, 22 years old ba? Tama? Or 23 years old? Diba? Pero ngayon, talagang nagdadrive na at meron ng bagong sasakyan. Diba? Yung isa naman po is former Jollibee crew. Diba? Jollibee crew naman yung isa. Diba? Naglabas din ng bagong sasakyan. Diba? And also, yung isa naman po, nakakatuwa, principal naman. Diba? Ng isang public school. Diba? So, si Ma'am Alma. Diba? Si Leonora, yung former Jollibee crew, tapos si Ma'am Alma naman na principal. Diba? Naglabas din ng bagong sasakyan. Ang tanong, sino kayang susunod na maglalabas ng bagong sasakyan dito? Taas niya kamay. Sino gusto? Diba? Nakakatuwa po. Pagka naglabas ka ng sasakyan, ikaka-reveal ka na rin. Diba? Dati wala tayong ganun. Wala tayong pag-ganun-ganun. Ngayon, may pag-ganung effect na tayo ngayon. May paka-reveal na tayo ngayon. Diba? Dati po meron, pero sariling sikap natin. Diba? Tayo lang yung nagko-cover ng sasakyan. 'Di ba? Kung ano pa, kung kulang na lang, hindi natin alam kung anong i-cover natin, 'di ba? Kung kumot ba o kurtina ba i-cover natin. Ngayon, ang ganda ng pang-cover nung sa JC. 'Di ba? May tatak pa ng JC, so talagang may pang-car-reveal talaga. 'Di ba? So isipin mo, ngayong season 2 hindi malabo. 'Di ba? Malay mo mamaya si Ma'am Marina pala, Ma'am Marina Gareza pala ang susunod na magkaka-reveal. Diba? Hindi natin masabi. Baka mamaya si Giants, si Brother Mervin pala. Hindi natin alam. Diba? O baka mamaya si Joel. Diba, Joel? Diba? Baka mamaya ikaw ang magka-reveal dyan. O kaya si Ma'am Cora. Nakita ko si Ma'am Cora. Diba? So, nakakatuwa lang po. And also, syempre,
gusto ko lang din i-recognize yung mga nag-top 30 for the month of August. 'Di ba? So, ni-recognize din natin kahapon yung top 30, nakakatuwa. And syempre, highlight natin yung top 5. 'Di ba? Nakakatuwa dahil talagang, alam mo yon, deserve nila na makapasok sa top dahil nakita natin talaga yung, alam mo yon, yung sipag, yung dedication nila sa trabaho na ginagawa nila, no, sa hataw na ginagawa nila. Shout out ko lang yung nag-top 1, si Miss Leonora Adriano, yung nag-car reveal din kahapon. 'Di ba? So, nakakatuwa. Yung dating Jollibee crew, ngayon top 1 na. Okay, o sige, kain ka lang mabuti dyan. Nasa buffet po sila. So, panigurado yan. Kung nasa buffet, hindi po papatalo yan. Diba? Siyempre, pag nasa buffet, hindi ka papayag na konti lang ang at nabanggit na ni Deborah kanina. Siguro, kwento ko lang po, tomorrow, the morning flight po namin papunta ng Hong Kong. So actually biglaan po itong Rev Up Monday, talagang kailan ba ako nasabihan? Parang kanina lang ata or hindi ko na maalala pero biglaan lang. So tomorrow po flight namin 7 a.m. ba kung hindi ako nagkakamali, 7 a.m. in the morning flight namin. Kasama namin yung top 5. So ililibre muna natin yung nag-top 5 sa season 1, 'di ba? Sa Hong Kong. So kasama namin diyan si Deborah, syempre si Deb, sino ba yung nag-top 2? Syempre si Mike, si Daniel Malikdem, 'di ba? Si former DepEd, Daniel Malikdem, 'di ba? Top 2. Tapos yung nag-top 5 si Arlene Bersaba, and syempre yung top 4, 'di ba? Si Ron, 'di ba? Tama ba si Ron? So kasama namin sila sa Hong Kong, lilipad kami bukas. So, alam mo yon, grabe, ang sarap mag-travel pag libre. 'Di ba? Sino na yung nakasubok na mag-travel sa ibang bansa tas walang binayaran? 'Di ba? So, alam mo yon, guys, honestly, kahit sino sa atin, kaya natin mag-travel sa ibang bansa. Pero iba yung pakiramdam, 'di ba? Yung pagkapupunta ka ng ibang bansa, wala kang ginastos. 'Di ba? Yung ticket mo, tapos yung hotel mo, wala kang gagastusin. 'Di ba? So, alam mo yon, congratulations agad. And syempre, again, yung bago po nating core leader, si Ferlin, palakpakan natin, di ba? And syempre, hindi ko pwedeng hindi banggitin to, di ba? Last night, ang ating pong founder, pinakita na naman sa atin, nagpakita na naman ng malupit na future at malupit na vision ng ating founder, Coach Jason De La Cruz. Meron pong nag-sports car reveal, 'di ba? Kahapon po ang ating founder nag-watch reveal naman kahapon. 'Di ba? Nag-watch reveal po. Sa mga hindi po nakakita at hindi po naka-attend kahapon, ang ating pong founder, Coach Jason De La Cruz, ni-launch niya po kahapon ang pinakabago niyang watch. 'Di ba? Yung Audemars Piguet. 'Di ba? Piguet ba ang basa doon, 'di ba? Yung 'di ba iba Audemars Piguet, di ko alam, 'di ba? Pero 'di ba yung bago niyang AP, 'di ba? Yung bago niya pong watch. Sa mga hindi po nakakaalam, yung watch po na 'yon, mahina po ang 2 million to 3 million pesos. Yung watch po, yung bago pong relo ni Coach Jason De La Cruz, 'di ba? So isipin mo, yung relo niya, yung bago niyang relo, parang isang bagong house and lot na. 'Di ba? Sa 3 milyon may mabibili ka ng house and lot. Tama ba sa mga nasa probinsya? 'Di ba? Ang 3 milyon medyo maganda-ganda na ang bahay sa probinsya. Tama ba? Naka-tiles ka na niyan. 'Di ba? Medyo maganda-ganda na ang high ceiling na kanya. Ang bahay mo niyan medyo pag nasa province ka. Tama ba? So isipin mo yung nasa braso or nasa kamay ni Coach JDC, parang isang bahay na. Di ba? Kaya lalaki na kumbaga lalaki na naman ang lalaki ang bicep ni Coach JDC. Guys, huwag kayo masyadong magulat kung one of these days, magulat kayo, medyo lumaki na naman ang bicep lalo ni Coach Jason De La Cruz, ha? Kasi sa braso niya, meron na parang bahay
Diba? Nadala niya araw-araw. Diba? So, lagi every time na naglalabas ng resulta yung coach ko. Kasi ibig sabihin guys, like ko nga sinasabi, pag ang coach mo, diba, nakikita mo na naglalabas ng bagong resulta, pag ang coach mo, pag nakikita mo na mayroong bago na naman sa kanya, diba, may excite ka kasi honestly guys, pagka may bago ang coach mo, pinapakita niya sa iyo ang future. Diba? Tama ba? Limitless Reynaldo. Diba? Si Limitless Reynaldo. Ayan, no? Diba? So, ako, excited ako kasi the fact na nangyayari sa coach ko, alam ko, darating ang time. Ako naman ang magkaka-AP. Diba? Ako naman ang magkakaroon ng bagong relo na worth 3 million pesos, 2 million, 3 million pesos. Tama ba? So, anyway, guys, tonight, especially, Rev Up Monday po natin at Day 4 natin. Guys, tonight, gusto ko po na itong Rev Up Monday natin maging light at alam mo yon, gusto ko na makapagkwentuhan lang tayo. Especially, tinanong ko sila Coach Jason De La Cruz, sila Coach JDC. Sabi ko, Coach, ano bang itatopic? 'Di ba? Nabanggit sa akin na sabi ni FJ, share mo paano natin nalabas yung Dodge? Paano ka nagkaroon ng Dodge, 'di ba? So, honestly speaking, tonight gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo ano bang nangyari sa amin, ano bang ginawa ko. I hope na itong mga i-share ko sa inyo makatulong din, 'di ba? Kasi especially guys, nasa season 2 tayo ngayon. So, syempre lahat tayo gusto natin may mangyaring malupit. Tama ba? Taas ang kamay na nagsasabing gusto niyang may mangyaring malupit sa kanya ngayong season 2. Taas ang kamay. Yan. Sige. 'Di ba? So, syempre gusto natin ngayong season 2 talagang umulan ng maraming talagang bagong resultado ngayong season 2. 'Di ba? Kung kaya natin na talagang ngayong season 2 talagang alam mo 'yon, pumapaw ang mga bagong car achievers. 'Di ba? Dumami lalo ang mga bagong 6 digits earners. 'Di ba? So, alam mo 'yun, and also syempre ngayong season 2 naniniwala ako maraming bagong maglalabas ng bagong sports car. Tama ba? So, kumbaga sabi nga namin lagi, kung may nauna, laging may kasunod. 'Di ba? Kaya inunahan na natin kasi para may sumunod na. 'Di ba? Kasi pagka walang umuuna, walang susunod. 'Di ba? Tama ba, Ome? Tama ba, Architect Ome? 'Di ba? So, tonight, guys, ako po, I just want to share lang yung story nung nangyari sa amin, and I hope na itong mga ikukwento ko sa inyo and mga i-share ko sa inyo, mamaya may mga tips po ko, especially sa mga bago, no? Gusto ko mag-share sa inyo ng some tips para talagang, alam mo yun, talagang pumutok talaga tayo. Nako, yung mga itiga-issue kung bakit talaga kahit paano, medyo gumanda na ng gumanda talaga yung ating takbo ngayon dito sa HOF. Okay? Clear ba ako? Hindi naman ako nagpuputol-putol. Thumbs up nga kayo kung okay lang. Thumbs up nga, thumbs up. Kung hindi naman ako putol-putol. Okay. Thumbs up nga sa nagsasabi. Okay lang ba? Thumbs up o medyo putol-putol? Di naman? Medyo ba? Minsan na putol. Okay na po, po. Okay po. Okay lang? O, sige. Okay, anyway guys, siguro before I start, no, para sa mga bago kasi alam ko naman po, some of you, baka nakakasama na namin, nakakakwentuhan na namin. Siguro po para sa mga bago nating members na hindi pa talaga lubos na nakakakilala sa akin, diba, pakilala lang ako. My name is Coach Ian, Christian Angelo Cuevas po. And sa mga hindi po nakakaalam, isa po akong undergrad. Diba? Hindi po tayo nakapagtapos talaga ng pag-aaral. College level po na inabot natin. And naka-4 na course din po tayo, no? Sa sobrang sipag po natin mag-aral, naka-4 na kurso tayo. Natawa si Mami Sonia, oh. Natawa si Mami Sonia. So, sa sipag po natin mag-aral, naka-4 na course tayo. Nag-nursing po ako. Nag-criminology po ako 2 taon. Nag-HRM po ko and HRS, yung pinakalas. Okay, so dapat po mag-architecture pa po ako and mag-engineering, hindi na po talaga kinaya. Diba? So, pero naka-4 na course po tayo. And sabi ko nga lagi, sa awa ng Diyos,
sa 4 na course. Grabe, sabi ko nga, may purpose talaga, may plano talaga si Lord. Di ba? Sa 4 na course, wala po tayo natapos doon. Di ba? So, sabi ko nga, walang aksidente. Di ba? Naniniwala ako, walang aksidente. So, hindi aksidente na hindi tayo nakatapos. Di ba? So, alam mo yun? And yun nga po, undergrad ako. And nag-start po ako sa network marketing industry sa ganito pong business at the age of 19 years old, 20 years old that time. Diba? So undergrad, nag-start po ng 19 anyos, 20 anyos that time. Nung nagsimula din po ako, syempre, katulad ng mga bago, wala po tayong alam sa negosyo. Hindi po natin talaga alam pa kung paano ipasikot-sikot ng business. Diba? Talagang zero knowledge pa. Diba? Pagdating sa business, tama ba? Sino dito yung okay lang ba kahit hindi ka na mag-unmute? Sino dito, nakikita ko po kayo lahat, sino dito yung first time lang pumasok sa ganitong business ngayon? Diba? Especially dito sa HOF. HOF, yung iba, matagal na namin kayong kasama, wag ka na magtaas ng kamay. Diba? Sino dito yung bago? Si Ma'am Tere, si Ma'am Sonia, diba? Si Ma'am Laika, si Salvador, diba? Sino pa? Si Bernardo. Ang dami pala, di ba? Si Ome, si Architect. Di ba? Mga bago. Ang dami. Si Vince, si Sir Vince. Ito, na-meet ko kahapon. Si Sir Reynaldo. Ang dami palang bago, no? O to, si Topper, nakita ko. Si Topper, si Sir Edgar, si Faith. Ang dami, guys. Sobrang dami nyo. Si Sir George. Ang dami palang mga first time. Si Ma'am Mean. Oh, si Sir Mark Lloyd. Ang dami pala. So guys, no, ako po, nung nag-start din ako, kapares po ng mga bago right now na nandito, wala rin pang, hindi rin alam. Siyempre, yung mga pasikot-sikot, wala pong alam sa business talaga at all. So, talagang isa po ako sa mga, nung nagsimula din dito, siyempre, as zero knowledge, siyempre, pag bago ka, wala naman tayong ibang pwedeng gawin talaga at kailangan gawin, kundi aralin natin ng mabilis ang ating business. Diba? So, nung nag-start po ako, 19, 20 years old that time, during that time po, estudyante pa ako nung pumasok po ako sa gantong business. Okay? So, part-timer, habang nag-aaral po, after school, kaysa tumambay, kaysa gumimik, diba? Pumasok na po ako sa gantong business kasi that time po, nagkaroon, may mga anak na din po ako. Diba? Nagkaroon po ako ng anak at may young age. Diba? So, shout out sa lahat ng mga nagkaanak ng maaga. Diba? So, isa po ako sa mga talagang medyo, hindi pala medyo, talagang nagkaroon po ng anak ng maaga. Diba? So, siguro kwento ko na din para ma-inspire ka. At the age of 16 po, yung pinaka-first baby ko. Diba? So, 16 years old po ako nung una po ako nagkaanak. Diba? So, bata, diba? Grabe! Diba? Pag bata talaga, pagka teenager talaga, medyo talaga diba? Oy, same din daw, sabi nino to, ni Singson. Grabe pala, diba? Hindi pala ako nag-iisa dito. Diba? At the age of 16, nagkaanak na po tayo. So, right now po, I have total of 6 kids. Grabe, dami, no? 6 kids, pero yung isa ko pong anak, nasa langit na, may angel na po ako. So, last 2018 po, yung isa ko pong anak, aksidente po, naatrasan ng jeep. So, namatay. So, ngayon po, nasa langit na. Talagang kasama ko right now. Angel natin yan, si Baby Gavin, no? So, nung nag-start po ako, at that time, lagi ko pong kinukwento, paulit-ulit, hindi po ako nag-start as Spartans Elite. Okay? Nung pumasok po ako sa gantong industry, hindi ko pa po agad coach si Coach Jason De La Cruz. 'Di ba? So talagang that time nung nagsimula po ako dahil hindi pa si Coach JDC ang aking coach, alam mo 'yon, kumbaga makahataw lang. 'Di ba? Yung hataw po namin before talagang hataw lang. 'Di ba? Yung talagang alam mo 'yon, benta-benta lang kami ng products, 'di ba? Invite lang kami, hindi pa po kami marunong mag-build ng grupo noon. Hindi pa po kami marunong mag-lead talaga kasi that time more on product selling lang kami. Kumita rin po ako dahil po sa products, guys, nagtitimpla ako pala ng barley para pampagana. Diba? So, isipin nyo, that time po, benta-benta lang ng products, kumita din, pero yung sabog talaga na resulta, sports car, million, wala. Kasi that time po, hindi pa po kami marunong mag-build.
Wala pa po kaming maayos na sistema. So, 2019 po, nung naging part po ako ng Spartans Elite, nakakatuwa, 'di ba? Sabi ko nga, buti na lang. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Sabi ko nga kay Coach JDC, nag-message ako sa kanya, sabi ko, Coach, sabi ko, buti na lang dumating kayo. 'Di ba? Kasi kung hindi kayo dumating sa buhay namin, baka hanggang ngayon, ganun pa rin yung nangyayari sa amin. 'Di ba? Talagang alam mo 'yon, baka paikot-ikot pa din kami, benta pa din ng products, kumikita pa rin kami, pabarya-barya, 'di ba? So, praise God, talagang binigay sa amin si Coach JDC and Coach KDC and syempre ang Spartans Elite. So, guys, siguro pakita ko lang din po sa inyo. Pwede ba ako mag-share dito? Sabi ko po kahapon sa aking sharing, di ba kahapon po nilaunch natin yung pinakabago nating sports car and nakakatuwa po dahil sa tulong po ng ating Coach JDC, di ba? Sa tulong po ni Coach JDC, sa totoo lang po, hindi po yung Dodge po yung una nating sports car. Pangatlong sports car na po natin yan sa Spartans Elite. Diba? So nakakatuwa kasi dahil po kay Coach JDC, sa guidance po ni Coach JDC, talagang, alam mo yon, grabe po ito. Gusto ko ipakita sa inyo para ma-visualize nyo. Pwede ba akong host ba? Ibang host. RC, pwede bang ano ba si RC? Yan. RC, pwedeng pa co-host ng isang siyan. Yan. Ayan. Ayun. Yun. Guys, ito may papakita ko sa inyo. Thank you. Ito po yung aking unang sports car dahil po sa tulong ni Coach Jason De La Cruz. Ito po yung pinakauna ko. Ayan, i-share screen ko sa inyo. Yan. Yan po yung pinakauna kong sports car sa Spartans Elite. Yung Subaru BRZ. Yan. Subaru BRZ. Yan. Color pink. Diba? So, may thank you. So, siya? Pinabalutan ko po siya ng color pink at black sa likod. Diba? Parang Blackpink, no? Parang Blackpink. And syempre, grabe, napakaangas, diba? So, yan po yung una natin. Syempre, dahil po sa tulong ni Coach JDC yan, diba? Sa tulong po ng ating founder. At yung pangalawa ko naman pong sports car, syempre, some of you nakita na rin to. Ito naman po yung ating ito. Yung ating Porsche naman. Ito yung bagong labas. Ito po, that time, during pandemic po to 2020, nasa parking lot lang. Isipin nyo, hindi kami makalabas. Diba? Naka-Porsche ka, pero nasa parking lot lang yung sports car mo, hindi ka makalabas. Diba? So, ayan po yung second sports car natin. Diba? And, glory to God. Diba? Glory to God. Kasi, kahapon po, sa mga hindi nakakita, share ko na din po sa inyo. Ito naman po yung pangatlo nating sports car. Diba? And syempre, dahil po sa tulong ng ating mga coaches yan, ayan, pakita ko po sa inyo. Ito po yung picture ko, pakita ko lang, no? Ito po yung picture ko. Ayan, parang, ayan. Ito po yung picture ko nung pinuntahan ko pa lang yung Dodge sa EDSA. So, that time po, attract pa lang yan. So, pumunta lang po ako, nagpa-picture lang po ako sa Dodge. Sinakyan ko. Yan po mismo yung unit po na naka-display, yan po yung mismong nilabas natin. Okay? And syempre, una attract lang, manifesting lang. And kahapon po, di ba, nangyari na yung minamanifest natin, nagkatotoo na. Di ba? So makapangyarihan talaga ng manifesting. Di ba? I-manifest mo lang yung mga bagay na mga gusto mo talaga. Di ba? Baka mamaya may kotse kang gusto, i-manifest mo lang. Di ba? Magpuntahan mo na. Wait lang, inula ko Puntahan mo na sa kasa, magpa-picture ka, sakyan mo. Guys, wala pong bayad yun Pagka gusto mong i-attract, di ba? Pwede. Di ba? Yan po. Una, ina-attract ko lang. Di ba? Ina-attract ko lang nung una. Ngayon, nagkatotoo na. Di ba? And syempre, sa tulong po yan ng ating mga coaches, syempre, walang iba. I-zoom ko lang ang ating coaches, Coach Jason De La Cruz and Coach Kat.
And syempre, hindi rin mangyayari yan without the help of my brothers and sisters. Diba? Yan pong aking mga kapatid sa core. Coach Odi, Coach Yuki, Coach Mel. Diba? Syempre, nandyan si Coach Joanna ninyo. And, syempre, Coach Kat. Wala lang si Coach Kat that time. Diba? So, alam niyo po, honestly, ayan, alam niyo po, ngayong season 2, 'di ba? Ngayong season 2, ngayong day 4 na natin at ngayong season 2. Naniniwala ka ba na pwedeng mabago ang takbo mo for the next 3 months time? Pwede bang mabago ang takbo ng buhay mo for the next 3 months time? Naniniwala ka ba? Thumbs up ka nga. Thumbs up, thumbs up. Yes. Guys, 'di ba? So, guys, tandaan nyo, pinaka-importante sa lahat is yung naniniwala ka. Sabi ko nga last time sa kagabi po, kasama ko yung team ko. Alam nyo, sabi ko sa kanila, dapat ngayong season 2, if you want to hit bigger goals, di ba? Kung gusto mo talagang kitain, yung pinakamalaking pwede mong kitain ngayong season 2, number 1, kailangan alisin mo na ang doubt. Diba? Alisin mo na ang duda mo, Sir Jose. Alisin mo na ang duda mo, Sir Leo. Diba? Alisin mo na ang duda mo. Diba, Cesar? Reynaldo? Ma'am Sonia? Diba? Ma'am Marina? Diba? Alisin mo na ang duda mo, Alpha Tere. Diba? Lalo na naka-diamond ka. Diba? So, guys, tandaan mo, ang doubt. Tandaan mo, kapatid. Ang doubt, ang duda, yan po ang magpapabagal sa'yo. Yan ang magpapabagal sa'yo. Tandaan mo, kapatid. That's why last night, sinishare ko sa team ko, di ba, na ngayong season 2, gusto mo talagang kumita ng mabilis, gusto mo talagang may mangyaring malaki sa'yo ngayong 90-day, hindi pwede na may duda ka. Di ba? Ma'am Maylinda, Maylin, di ba? Hindi pwedeng may doubt. Di ba? Ayan, kasama si Sir. Si Mr. Ayan. Diba? So, tandaan nyo po, habang may duda ka, hanggat meron kang katiting na duda sa ginagawa natin at sa ginagawa mo, hindi po lalabas ang sports car. Tandaan mo, lahat ng naglabas ng kotse kahapon, si Justin, si Ma'am Tere, si Leonora, kaya nakapaglabas ng kotse yan, it's because inalis nila ang duda nila. Inalis nila ang doubt nila. Saan nila, anong duda yung inalis nila? Number 1, inalis nila yung doubt nila sa business na ginagawa nila. 'Di ba? Kasi naniniwala ako kung si Justin nung pumasok dito hanggang ngayon may duda pa din. 'Di ba? Pinagdududahan niya pa rin yung House of Franchise, pinagdududahan niya pa rin yung JC. Sigurado ako hindi niya malalabas yung kotse niya kahapon. 'Di ba? Kung hanggang ngayon si Ma'am Tere na public school principal, 'di ba? Isipin mo si Ma'am Tere, head ng school principal. Isipin mo kung duda pa din si Ma'am P, pa rin hindi niya rin nalabas yung bago niyang sasakyan. Same thing with Leonora na nag-top 1. Guys, tandaan mo, walang nag-top 1 na may duda. Walang nag-top 1 sa 90-day fast track natin or sa 90-day program natin na may doubt. Lahat yan, 100% or more than 100% naniniwala sila na may mangyayaring maganda sa kanila sa business na ginagawa nila. Sa House of Franchise or sa JC. 'Di ba? Ibig sabihin, 'di ba, si Ma'am Jesilda, kailangan alisin mo na yung doubt. 'Di ba, si Ma'am Eva sa Alpha, 'di ba, kailangan alisin mo na yung doubt. 'Di ba? Kasi hangga't meron kang 1%, coach, 99% naman naniniwala ako kaya lang may 1% lang. 1% lang naman, coach, hindi naman na ganun kataas. 1% na lang naman yung doubt ko. Guys, tandaan mo kahit 0.5 pa yan. Kahit 0.05% pa yan. 'Di ba? Tandaan mo, hindi pwedeng may katiting. Kasi ang katiting na yan ang papatay at magpapabagal sa'yo. 'Di ba? Tama ba, MBC Cell? 'Di ba? So, alam mo 'yon, 'di ba? Lagi nga namin guys ine-example, no? Guys, 'di
'Di ba? For example, katulad po kami tomorrow, lilipad po kami pa Hong Kong, tama ba? Guys, ako, especially sasakay kami ng eroplano bukas, pag sinabi ng airlines na sasakyan namin, 'di ba? Na sir, ang maganda po sa airlines natin, 'di ba? Sa Cebu Pacific, sa Philippine Airlines, 'di ba? Sa AirAsia, kunyari kung ano mang airlines 'yan. Sir, 95% po makakarating kayo sa Hong Kong ng buhay, ng safe. Pero 5% po may chance na mag-crash ang eroplano. 'Di ba? Kung ikaw sasakay ka ba? 'Di ba? Sino ang malakas ang loob at matapang na ibubuwis ang buhay sa 5% na pwedeng mag-crash ang eroplano? Syempre hindi ka sasakay. 'Di ba? Sigurado kapag ka ganun, 'di ba? Hindi tayo sasakay doon. 'Di ba? Isusugal mo yung buhay mo sa 5%, hindi pwede. Paano pag sinabi ng Cebu Pacific, sa mga pasahero po namin, 99% po makakarating kayo ng buhay sa Hong Kong. 1% po, 1% lang naman po mga pasahero na mag-crash ang eroplano. Sasakay ka ba? 'Di ba? Ako, honestly, hindi pa po ako ganun katapang para sumakay sa eroplano at sasabihin ng airlines na mayroon chance bumagsak ang eroplano. 'Di ba? So ibig sabihin, alam mo 'yon, katulad po ng lagi ko sinasabi, same thing po sa negosyo natin, no? Na 99% naniniwala kang magkakakotse ka, 99% naniniwala kang magmimilyonaryo ka, magkaka-sports car ka, 99% naniniwala kang mababayaran mo yung mga utang mo, 'di ba? Pero 1% nagdududa ka. 'Di ba? Parang si Janet, sabi ni Janet, ay, 'di ba? Magkakakotse ba talaga kaya ako dito? 'Di ba? Parang si Ma'am Melia ng Limitless. Sabi niya, 'di ba? Ay, talaga ba kayang mababayaran ko yung mga utang ko dito pag talagang sineryoso ko 'to at talagang sinagad ko 'to? 'Di ba? Alam mo 'yon? Parang si Fatima. Ito si Fatima na medyo in love ngayon. 'Di ba? Ito si Fatima in love to ngayon eh. 'Di ba? So, isipin mo, 'di ba? Naniniwala ako. Coach, inspirasyon. Ay, inspirasyon lang, kala ko, 'di ba? Tandaan niyo, walang masamang in love. Basta inspirasyon, hindi distraction. 'Di ba? Tandaan niyo, inspirasyon dapat ang love life, hindi distraction, ha? Hindi dapat 'yan yung nagiging dahilan para mawala sa focus. 'Di ba? Tama ba? Si Fatima, hindi naman na-distract yan. No, Focus no lang sa- coach, no. Focus Yan. Focus lang sa... Yes, awig. Ako ngayon. Yeah! Yan ang gusto natin. Diba? Taas ang kamay ng mga in love. Diba? Sino pa bang mamaya? Baka may... Ay! May nagtaas! Si Ma'am Limitless Jeannie. Diba? In love. Grabe, umamin. May amin. O, sige. Pabuhay ang mga in love. Ayan. Yeah, so, guys, again, going back, alisin po ang doubt. If you want to hit your goals ngayong season 2, alisin ang doubt. If you want to hit first million ngayong season 2, alisin ang doubt. Guys, tandaan mo, member ka na. 'Di ba? Tama ba na member ka na? Nagbayad ka na. 'Di ba? Nag-diamond ka na. Nag-ruby ka na at kahit anong package ang pinurchase mo, tandaan mo, member ka na. Tama ba, Sir George? Di ba? Tama ba, Sir George? Oo. Nagbayad ka na eh. Di ba? Nabayad mo na sa cashier eh. So, ibig sabihin, di ba, the fact na nagbayad ka na, wala na akong sense para mag-doubt ka pa. Kaya nagbayad ka na. Member ka na, kapatid. Di ba? Ibig sabihin, hindi na po karapat-dapat ang pagdududa ngayon. Kasi pag nagduda ka, ikaw lang ang tao. Kasi member ka na, franchisee ka na, nalabas mo na, magtaya ka na ng kapital. Di ba? Ibig sabihin, tumaya ka na, pairalin mo pa rin ang pagdududa, Rosella, ikaw lang ang mahihirapan. Tama ba, Alpha Mars? Di ba? Cheers, ayan, Tama ba? Kasi pagka nag-doubt ka, wala, patay. Imbis na, alam mo yun, imbis na naniwala ka na lang sana, di ba? Imbis na pinaniwalaan mo na lang agad, alam mo yun, duda ka pa. Guys, tanda mo, aside from sa business, na dapat alisin mo ang doubt. Pangalawa,
alisin mo ang doubt mo sa sarili mo. 'Di ba? Baka mamaya pag mag-isa ka lang, kaya ko ba talaga? 'Di ba? Kaya ko rin kaya? 'Di ba? Kaya ko kaya yung ginagawa nila? Guys, tandaan mo, yung dating yaya nga, kumita ng 8 million. Yaya nga po, kumita ng 8 ng sasakyan. 22 years old. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung nakaya nila, I'm very sure kaya mo din. Tama ba? So, ibig sabihin, lahat tayo kaya na natin. Why? It's because tandaan mo, bonus na lang kung magaling ka. Pero tandaan mo, ang kagandahan po sa Spartans Elite, meron po tayong sistema. So, ibig sabihin, tandaan mo, kahit ano pang profession mo, kahit ano pang background mo, kahit ano pang edad mo, all we need to do is to follow the system. All we need to do is to follow your coach. 'Di ba? Kasi kahit ano pang background mo, kahit wala ka pa pong alam sa negosyo, basta sundin mo lang yung sistema natin, sundin mo lang yung mga coaches mo, guys, trust me, kikita ka ng malaki. Trust me, kikita ka ng malaki. Okay? So guys, alisin niyo po ang doubt. Pangatlo, alisin mo ang doubt mo sa coach mo. 'Di ba? Guys, tandaan mo, again, yung coach mo, sinalihan mo yan. 'Di ba? Baka mamaya, 'di ba? Sumali ka na sa coach mo, nagdududa ka pa sa coach mo. 'Di ba? Hindi na po ano 'yan. Hindi na po maaari 'yan, kapatid. Guys, tandaan mo, it doesn't matter kung ang coach mo nakakotse na. It doesn't matter kung ang coach mo naka-sports car na. Okay? It doesn't matter kung ang coach mo kumikita na ng malaki. Guys, tandaan mo, yung coach mo dapat, you need to follow your coach. Ayan coach na tinawag. Especially yung mga grand coaches po ninyo. Especially yung mga core leaders, 'di ba, ng Spartans Elite. You need to follow your core leaders, our core leaders, our coaches. Kasi pagka hindi mo finalo yung coach mo, pinagdududahan mo, 'di ba? Feeling mo parang hindi malupit yung coach mo, 'di ba? Patay ka na. 'Di ba? Tandaan mo, ang nagpapabagal sa member, isa sa nagpapabagal sa resulta ng members is yung hindi pagsunod ng mabilis sa coach. 'Di ba? Pag si Ma'am Nene hindi sinundan agad yung tinuturo ng coach, diyan na babagal ang resulta ni Ma'am Nene. 'Di ba? Pag si Sir Jose, Top Guns Jose, si Sir Jose, pagka may tinuturo yung coach tapos hindi agad ina-apply, hindi agad ina-execute, 'di ba? Parang si Nancy ng Hong Kong, 'di ba? Pagka hindi in-apply agad, yari na. Tandaan niyo po, ang mabilis na kumikita at mabilis na rumiresulta yung mga mabilis mag-apply ng mga sinasabi at tinuturo ng mga coaches. Lahat ng nakikita mong nagtatap, yung nag-top 1, yung nag-top 2, hanggang yung mga nasa top right now, lahat yan yung mga nakikinig sa coach. Tama ba? Yan yung mga nagpapag-guide sa coach. Yan yung 101% may belief, 'di ba? May tiwala sa coach. So ibig sabihin, 'di ba, pag ang coach mo nandyan sa tabi mo, nag-e-effort sa iyo, sinasamahan ka, tinutulungan ka, guys, tandaan mo, follow your coach. Believe in your coach. Tama ba, Ani? 'Di ba si Coach Ani nyo from Bicol? 'Di ba? Yes, coach. Yun, di ba? So ako po guys, no, honestly speaking, nung pumasok po ako sa Spartans Elite, 2019, wala po akong ibang ginawa, kundi makinig lang kay Coach JDC. Guys, sabi ko nga, sa lahat po ng mga bagong nakakakwentuhan ko, alam mo, nung lagi ko sinasabi, sabi ko, nung pumasok kami sa Spartans Elite, ang ginawa kong utak, si Coach JDC. Ang pinag-iisip ko si Coach JDC. Guys, pag bago ka, pag wala ka pang resulta, huwag ka muna mag-isip. Okay? Pagka hindi ka pa kumikita ng malaki, di ba, wala pa yung malaking resulta mo, huwag ka munang mag-isip. Di ba? Kasi pag ikaw pa ang nag-isip, babagal ka. Gusto mong bumilis? Taas ang kamay ng gustong bumilis ang resulta. Yan. Para bumilis ang resulta mo, hayaan mong si Coach ang mag-isip para. Yan. Sir George, hayaan mo yung coach mo yung mag-isip para sa'yo. Yung mga diskarte na gagawin mo, hayaan mo si Coach dumiskarte para sa'yo.
Ang kailangan natin gawin, tayo lang ang mag-a-apply, tayo lang ang mag-execute. Tayo lang ang taho. Pero yung diskarte, yung direction, hayaan yung coach ang magbigay sa iyo niyan. Kasi pag ikaw pang nag-isip niyan, magkakabuhol-buhol ka. Makanda bule-bulet ang mangyayari sa galawan mo kasi hindi mo naman alam anong dapat gawin. Yeah. Kaya ngayong season 2, para bumilis ka, hayaan mong si coach ang magkumpas sa'yo. Tandaan mo, kailangan may magkukumpas sa'yo. Parang si Manny Pacquiao, lagi nga sinabi ni Coach JDC, even si Boss Joe. Si Manny Pacquiao, di ba lahat ng mga suntok na gagawin niya, ang nagsasabi niya, si Freddie Roach. Di ba? Si Freddie Roach ang magtuturo. Ano ba? Paano ba iilag? Di ba? Even si Michael Jordan. Di ba? Ang nagtuturo kung anong gagawin niyang galaw, tira, anong diskarte, anong play, ang coach ang nagtuturo niyan. Kaya po champion si Michael Jordan. So, ibig sabihin, kung gusto mo rin maging champion dito sa House of Franchise, kailangan may coach ka. Di ba? Ngayon, lahat po tayo may coach. Kaya lang hindi lahat willing makinig kay coach. Yun ang malupit. Di ba? Guys, tandaan mo, yun po yung maganda sa negosyo na pinasok mo. May coach tayo. Isipin mo sa labas, babayaran mo pa yung mga coach. Di ba? Sa labas, pag magne-negosyo ka, gusto mo mag-guide, di ba? Nag-hire pa po tayo ng mga business consultant na tinatawag. Pinapasahuran pa po yun, binabayaran yun. Dito po, may coach ka na. Kaya lang, di ba? Pagka hindi ka willing makinig kay coach, sayang naman yung perks mo na meron kang coach. Sayang naman yung privilege mo sa House of Franchise at sa Spartans Elite na meron kang magagaling na coach. 'Di ba? So, kailangan lang makikinig. Okay, kasi po ako, kung bakit po kumita kami ng malaki, kung bakit po ako nagkaroon ng 3 sports car sa Spartans Elite, 'di ba? It's because wala po akong ibang ginawa hanggang ngayon po, mga kapatid. Naglabas na naman po tayo ng bagong sasakyan na hanggang ngayon kahit papaano po kumikita na tayo ng maganda. Guys, hindi po nawawala yung pagpapaguide namin. Kami po ng mga core, kahit core na kami, 'di ba? Talagang nagpapaguide kami. Ang malupit po si Coach JDC, kahit JDC na 'yan, kahit naka-Ferrari na 'yan, nagpapaguide pa din po 'yan, nagpapa-coach pa din po 'yan. 'Di ba? Kanino siya nagpapa-coach? Kila Boss Joe. 'Di ba? Ang nagko-coach na po kay Coach JDC and Coach KDC right now, mga bilyonaryo na. 'Di ba? So ibig sabihin, 'di ba? Kailangan talaga may coach tayo sa buhay. 'Di ba? Tama ba 'yon? Top Guns Rose Bukatan, 'di ba? So, alam mo 'yon, kailangan may coach. 'Di ba? Kaya ngayong season 2, Alpha Tere, 'di ba? Kailangan magpa-guide ka ng malupit sa coach mo. 'Di ba? Ngayong season 2, Ma'am Cora, kailangan magpa-guide ka ng malupit sa coach mo. 'Di ba? Berna, para lumabas na yung kailangan ilabas. Kailangan malupit na guidance sa mga coaches. 'Di ba? So, alam mo 'yon? Kaya po ako again, I'm forever grateful sa mga coaches natin. 'Di ba? Kasi dahil sa tulong nila, tandaan niyo po, baliwala ang galing mo pag walang nagga-guide sa iyo. 'Di ba? Baliwala ang kaya mong gawin pagka hindi tama ang direksyon mo. 'Di ba? So, guys, no, siguro ngayon po I just want to share, guys, ano bang mga tips na pwede nating gawin. Sinong gusto na ngayong season 2 talagang maging worth it yung 3 buwan niya? Taas ang kamay. 'Di ba? Taas ang kamay. Iwagay-iway. Yan. Let's go. 'Di ba? You know? 'Di ba? Okay, wagay-iway mo. Energy yan. 'Di ba? O, 'di ba? Para at least nasa bahay ka lang, maganda pa rin ng energy mo. 'Di ba? So, guys, no, tonight, 'di ba? Again, hindi naman po ako masyadong magtatagal. Tonight, I just want to share some of the tips na ako po personally ginagawa ko. Yung mga tips po na ibibigay ko sa inyo, ito po yung ginagawa ko talaga for the past years, and syempre ngayon po na nasa HOF tayo. So, ito, I'm very sure, guys, itong tips na to, I know na pwedeng makadagdag to. Kung sa tingin mong makakatulong, bakit hindi mo idagdag? Bakit hindi mo gawin? 'Di ba? Kasi again, lahat tayo gusto natin kumita ng malaki at mabilis ngayong season 2. Alright?
So, guys, siguro, number 1, di ba? Tips for our season 2. Guys, tandaan nyo po, isa sa natutunan ko kay Coach Jason De La Cruz. Okay? Kung bakit talagang gumanda ang naging resulta natin for the past years and especially ngayon na nasa HOF tayo. Yung tinuturo po lagi ni Coach JDC na if you want to hit your goals, you need to have a plan. Okay? You need to have a plan. Diba? That's why, sabi nga na laging tinuturo ni Coach JDC that planning is very important. Diba? Sabi ni Boss Joe nung nag-run po kami, alam mo, sabi ni Boss Joe nung nag-fun run kami papunta ng Laguna ba yun? Ay, hindi. Oo, tama. Diba? Nagpunta kami, basta nag-run kami papunta ng south, ng Batangas. Alam mo, sabi ni Boss Joe, if you are not planning, you are not winning. Diba? Sabi ni Boss Joe, if you are not planning, you are not winning. Pag hindi ka daw nagpaplano, hindi ka daw mananalo. Diba? So, diba? Ngayon, season 2. Ngayon po, nasa day 4 na tayo. Ang tanong, nakapagplano ka na ba? Diba? Naplano mo na ba? Nakapagplano na ba kayo ng coach mo? Anong hataw? Anong gagawin mo ngayong season 2? Diba? Kasi baka mamaya pumasok na po ang season 2, nag-kick off na tayo. Baka mamaya or baka hanggang na gagawin mo ngayong season 2. 'Di ba? So, importante ang planning. 'Di ba? Kasi po, 'di ba? Pag nagplano ka, sabi nga ni Boss Joe, winning ka or magiging winner ka. 'Di ba? Kasi importante kung kung alam mo saan ka papunta. 'Di ba? Importante po kung saan ka papunta. And sabi pa ni Boss Joe, alam mo, share ko sa inyo, sabi mo, pag nakaplano ka, fearless ka. Diba? So, ibig sabihin, diba, wala kang, alam mo yun, hindi ka kinakabahan. Hindi ka natatakot sa mga gagawin at mga mangyayari or ano mang pwede mangyari kasi nakaplaning ka eh. Diba? Sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail. Diba? That's why ngayon pong season 2, diba? Ngayon na tumatakbo na tayo, nasa day 4 na tayo, huwag kang papayag na baliw ka lang. Tandaan mo, importante yung baliw. Importante yung excited. Importante yung gigil tayo. Diba? Talagang baliw na baliw tayo, gigil na tayo. Gusto natin talagang kumita ng malaki ngayong season 2. Pero si Sir Mervin, walang plano. Hindi pwede yun. Diba? Si Sir Leo, excited. Diba? Si Sir Leo Tumake, excited. Gustong may sumabog ang cheque. Pero walang planning. Di ba? Natawa si Sir Leo. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kailangan mag-planning ka. At guys, huwag kang magpaplano mag-isa. Pag nagplano ka, Giants Emerson, di ba? Kailangan guided ka ng coach mo. Di ba? O si Ma'am Jen, si Captain Police, Captain Jen from Camp Crame, nakita ko, oh. Grabe talaga to, oh. Nagle-level up na talaga. Di ba? So, alam mo yon, kailangan po nakakapagplano kayo. Di ba? Kasi pagka nakaplano ka, di ba, mas magiging maganda po ang hataw mo ngayong season 2. Iplano mo lahat ng gagawin mo, iplano mo lahat ng mga galawan mo. Ano ba ang galawan mo, guys? Kailangan meron kang fixed schedule. Di ba? Part of planning is yung fixed schedule na tinatawag. Di ba? Tandaan mo, hindi pwedeng kung ano lang ang maisipan mong galawan ngayong season 2, yun lang ang gagawin mo. Kunyari, si Sir Vince. Diba? Kunyari si Sir Vince. Diba? Dahil kunyari, hindi siya nagplano. Wala siyang planning. Pag wala kang plano, si Ma'am Limitless Edna, diba? Pag gising mo bukas, kung ano na lang maisip mong gawin, yun ang gagawin mo. Tama ba? Tama ba yun? Pag si Ma'am Sonia, pag hindi ka nakaplano, hindi mo sinusulat yung mga dapat mong gawin at yung mga gagawin mo, ang tendency, pag gising mo kinabukasan, iisipin mo pa, ano kayang una kong gagawin? Ano kayang pwedeng gawin ngayong araw na to? Nagigets nyo? Kasi hindi na nakaplano. Isa po sa natutunan ko kay Coach Jason De La Cruz, kay Coach JDC, kay FJ, every Sunday night,
bago po pumasok ang panibagong week, nagpa-planning po kami. Diba? Nagpa-plano po kami for the whole week. Yes, nagpa-planning po kami. Hindi po kami natutulog ng linggo at papasok po ang Lunes nang hindi ready sa mga gagawin namin sa panibagong week. Katulad po ngayon, Monday. New week na naman tayo, bagong week na naman. Ngayon, ang tanong, alam mo na ba yung schedule mo ngayong week? Meron ka na bang schedule this week? 'Di ba? Fix na ba or naka-ready na ba yung mga activities mo this week or wala? Or kung ano na lang ang dumating na schedule. 'Di ba? So, kailangan po meron kayong fixed schedule. 'Di ba? Kailangan nakaplano tayo. 'Di ba? And guys, nabanggit ni Coach JDC, 'di ba? Tandaan niyo po, ngayong season 2, nasa 90-day fast track po tayo. Binanggit to ni Coach Jason De La Cruz yesterday nung nagsalita siya. Guys, sa lahat po ng sasabay ngayong season 2, ngayong 90-day fast track, 'di ba? Alam ko po marami sa inyo part-timer pa and marami na rin dito full-timer na. Tama ba? Marami dito part-timer, marami na rin full-timer. 'Di ba? So guys, nabanggit ni Coach Jason De La Cruz kahapon, isa rin sa lagi niyang tinuturo sa amin every time na nag-90-day program tayo. Guys, sa mga part-timer, dapat kung part-time ka, okay lang. Pero dapat kung talagang gusto mong may mangyaring malaki, may mangyaring malupit sa'yo ngayong season 2, ngayong 90 days, kailangan at least nakaka8 oras ka everyday sa paghataw. Taas ang kamay ng part-timer pa. Meron pa mga part-timer, si Sir George, o si Lily, o part-time, si Ma'am Jesilda, ang dami pa pala, di ba? Emmy Rose, lahat, ang dami pa. Si Tina, ang dami pa. Guys, tandaan nyo, as part-timer, coach, kung part-time ba ako, kikita kaya ako ng malaki ngayong season 2? May nagtatanong sa akin, Coach, baka mamaya, dahil part-timer ako, hindi ako kumita ngayong 90 days kasi part-time lang naman ako. Guys, tandaan mo, kahit part-timer ka, pwede kang tsumeke ng malaki. Pwede nating malabas yung bago mong kotse ngayong season 2. Diba? Ngayon, ang tanong, paano? Kailangan minimum 8 hours a day ka nakakapag house of franchise. Kailangan, everyday, nakakahataw po kayo 8 hours a day ngayong season 2. Ganyan po ang galawan dapat part-timer pagka 90-day program. Minimum 8 hours. Diba? Kasi po, part-time ka, kailangan kung part-time ka, at least 8 hours a day ka, nakakasagad ka pa din. Kasi kung part-timer ka na, tapos hindi ka pa nakakapagbigay ng oras talaga sa business mo, sa hataw natin yung 90-day, medyo malabo talaga yung kumita ka. Diba? Nang maganda. Tama ba, Lily? Si Lily, nakikita ko, taga-Hong Kong. Diba? So, kailangan po at least 8 hours a day. Ngayon naman, pag full-timer ka naman, kapatid, pag wala ka ng, hindi ka na nagtatrabaho at JC na lang at HOF na talaga ang ginagawa mo. Guys, 'di ba? Wag mong hayaan na hindi ka nakaka 16 hours a day. 'Di ba? Guys, tandaan mo, hindi porket full-time ka na, time freedom ka na. 'Di ba? Hindi porket full-timer ka na, 'di ba? Hawak mo na oras mo, gigising ka kung kailan mo na gustong gumising. 'Di ba? Matutulog ka kung anong oras mo gustong matulog. 'Di ba? Tandaan mo, guys, lalo na pag nagsisimula ka pa lang, 'di ba? Kung full-timer ka na, guys, wala pa pong time freedom. Okay? Wala pa po tayo nun. Yun ang goal natin. Okay? Yun po ang pinaka-end goal natin, yung may time freedom ka na. Yung gigising si Ma'am Marina, pagtapos na siyang matulog. 'Di ba? Yung matutulog matutulog si Candy, Limitless Candy, 'di ba? Pag inaantok na si Candy, hindi yung matutulog si Candy kahit hindi pa siya inaantok. Yun po ang time freedom. Yun po yung tipong pagka gustong magbakasyon ni Ami, di ba? Any day, anytime,
alam mo yon, makakapagbakasyon siya. Pero guys, tandaan nyo po, pag bago ka, nagsisimula ka pa lang at ngayon pong season 2, wala pa pong time freedom. Huwag mo nang magpaka-time freedom. Lalo na pag full-timer ka, kailangan 16 hours a day. Orasan mo, 16 hours a day. Ganyan po ang totoong hatawan at galawan ng full-timer. Especially po pag 90 days. Diba? Pag naka 90-day program po tayo. Okay? Hindi pwedeng full-timer ka, tapos, diba, 2 hours ka lang umahataw, minsan 3 hours, minsan ano pa, mas mababa pa. Ewan po tayo ma-achieve niya. Diba? That's why kailangan, diba, kung nag-resign ka na sa trabaho, kung ito na ang ginagawa mo talaga full-time, guys, tandaan mo, kailangan ang galawan para pa rin empleyado. Ang hatawan, galawang empleyado pa rin, pero utak negosyante. Okay? Nandito pa rin yung sipag mo, pang empleyado pa din, pero utak negosyante. Okay? Utak negosyante. Okay? So, importante po yun. Okay ba yun? Diba? Ngayon, pangalawa po, aside from planning, diba? Aside from planning, nakapagplano ka na, nakapagplano na kayo ng coach mo, diba? Ano naman yung next na dapat gawin mo? Kung nakapagplano ka na, nakapagpag-guide ka na ng scheduling sa coach mo, guys, idagdag ko lang, kung part-timer ka, sabihin mo yung schedule mo sa coach mo. Okay? Wag mong pahulaan or pahulain yung coach mo. 'Di ba? Wag mo nang pahirapan yung coach mo na nang uhula ano yung schedule mo. 'Di ba? Kung gusto mong malupit at magandang sabog ng resulta mo ngayong season 2, pag part-timer ka, kailangan align kayo ng coach mo sa schedule mo. Kailangan alam niya anong oras yung tapos ng trabaho mo. Anong oras kung anong araw ang day off mo. Gets mo? Hindi pwedeng hindi niya alam. Kasi pag hindi alam na coach mo yon, hindi ka niya mag-guide. Hindi ka niya matutulungang humataw. Hindi ka niya masasabayan. Kasi hindi niya alam. Wala ka palang pasok, hindi mo sinabi. Okay? Ang malupit, may pasok ka pala, hindi rin alam ng coach mo. So alam mo yun, kailangan align po kayo doon lahat ng mga gagawin mo. 'Di ba? So, pangalawa, after planning, syempre dito na po pumapasok yung sinasabi ko na target setting. Okay? Or yung tinatawag po natin na goal setting. After you plan, 'di ba? After you fix your schedule, dapat po may goal setting ka na. Taas ang kamay ng nakapag-goal setting na. Taas ang kamay, nakapag-goal setting na. Okay. O, ito na lang. Sino dito ang hindi pa nakakapag-goal, set ng goals ngayong 90 days? Taas ang kamay. Yung hindi niya pa talaga nasiset yung goal niya ngayong 90 days. O, sino? Taas ang kamay. Sige, okay lang. Be honest ha. Okay lang, para at least nakita na si Jeannie from HK, si Ma'am Fen ng Giant, si Lily, si Sir George, ang dami pa. Sige, taas kamay. O si Brave Hearts Josie from HK. Diba? Guys, tandaan nyo. Diba? Si Brave Hearts Nancy. Si Topper. Topper ba? O yan ha. Hindi pa nakakapag-goal set ha. Yung hindi pa nakakapag-set ng goal ha. O si Ma'am Merlin ng Limitless. Si Brave Hearts Belen. Ang dami pa sa inyo hindi pa nakakapag-goal set. Guys, tandaan mo. Tumatakbo na ang 90 days natin. Ang program natin. Ang season 2 natin, tumatakbo na. Nasa pang-4 na araw na tayo. 'Di ba? Tapos, wala ka pang goal setting. So, ibig sabihin, 'di ba, kung wala ka pang goal setting, 'di ba, hindi mo pa alam yung direksyon ng galawan mo ngayong season 2. So, ibig sabihin, kapatid, 'di ba, kailangan ngayong gabi na 'to, huwag kang papayag na hindi ka makapagpaset ng goal sa coach mo. Kahit online lang 'yan. Guys, tandaan niyo po, goal setting, again, aside from the scheduling, aside from planning, ang goal setting po, yan ang magiging isa din sa direksyon ng galawan mo. Tandaan mo, pag hindi ka nag-set ng goal, matatapos na naman ang 90-day fast track program natin na wala ka na namang na-achieve. Wala ka na namang na-hit.
Kasi wala kang sinet na goals. 'Di ba? Baka matapos na naman ang 90-day fast track na hindi na naman natin malabas yung bago mong kotse. 'Di ba? Hindi na naman natin kitain yung income na gusto mo. Hindi naman natin mabayaran yung mga utang mo. 'Di ba? Yung mga kailangan mong bayaran. Guys, tandaan nyo po, goal setting is very important. 'Di ba? Kasi pag hindi ka nagpa-goal set sa coach mo, ang galawan mo bara-bara. 'Di ba? Ang galawan mo, 'di ba? Kalat-kalat, sabog-sabog. 'Di ba? Ibig sabihin, 'di ba? Wala kang tamang galawan at wala kang tamang direksyon. 'Di ba? Sabi ko nga lagi, para kang pupunta ng Baguio, pa SLEX. 'Di ba? Ang daan mo pa coastal road. 'Di ba? Pero gusto mong pumunta ng Baguio. 'Di ba? So ibig sabihin, dapat na ang daan mo pa coastal, kahit baybayin mo pa yan dire-diretso ka, hindi mo mararating ang Baguio. So ibig sabihin, same thing po sa pag-hit ng goals. 'Di ba? Or same thing sa pag-hit ng set yan. Okay? Huwag niyo pong hayaan ngayong gabi na matutulog ka. Papasok ang day 5, pang-5 araw na hindi ka pa rin naka-goal setting. Kahit mapuyat ka na tonight, kailangan bago ka matulog, alam mo na ang goals mo for the next 3 months time. 'Di ba? Hindi ka lang magpapa-goal set ng September. Dahil 3 months time, magpa-goal ka na hanggang December na. Okay? So, pag hindi ka nagpa-goal set, magpapagod ka lang. Mararamdaman mo na natapos ang 90 days na napagod ka lang pero wala ka na-achieve. Okay ba yon? So guys, set a goal. Okay? You need to set a goal. Kotse ba yan? Guys, again in setting goals, lagi namin sinasabi, it should be smart. Okay? In setting goals, it should be smart. You need to be specific, measurable, attainable, realistic, and dapat time-bounded. It should be smart, specific, measurable, attainable, realistic, at time-bounded. 'Di ba? Baka mamaya kakasali mo lang, nagpaset ka ng goal, gusto mo Ferrari agad. 'Di ba? Baka gusto mo Audemars Piguet agad. 'Di ba? Hindi po realistic 'yan, kapatid. 'Di ba? Tama ba, Leo? Si Sir Leo, tawa ng tao, tama ba? 'Di ba? 'Di ba? So, kailangan pag nag-set ka ng goal, kahit pa paano, realistic man. And also, wag lang din yung sobrang dali. Baka naman mamaya, 'di ba, nagpa-set ka ng goal, 'di ba, in 3 months time, ang gusto mo lang ma-achieve, bike. 'Di ba, bisikleta lang. 'Di ba, baka ang goal mo lang for the next 3 months time, 20,000 pesos lang. 30,000, kapatid, hindi po nakaka-challenge yun. Guys, pagka nagsiset ka ng goal, di ba, natawa si Roseo, pag nagset ka ng goal, kailangan yung medyo matcha-challenge ka. Huwag ka mag-set ng goal na alam mong hindi ka matcha-challenge. Okay? Kasi pag alam kaya mong ma-achieve, kayang basic lang sa'yo, hindi po yun goal. Kasi kaya mo eh. Diba? Kumbaga hindi mo matcha-challenge, kailangan yung medyo kakabahan ka ng konti. Diba? Yung medyo makakaramdam ka ng onting stretch. Yung medyo makakalabas yung galing mo. Yung alabas yung lupit mo. Kasi baka mamaya, after 3 months, ang ginol mo lang 20 mil, 30 mil, 50 mil, barya po yun. Hindi ka doon, kapatid. 'Di ba? Maniwala ka, in 3 months time, kaya mong maglabas ng bagong sasakyan. In 3 months time, kaya mong kumita ng kalahating milyon, 1 milyon. Marami na po ang gumawa niyan sa Spartans Elite. 'Di ba? At kung kaya mo rin gawin yan, kailangan mo lang iset yung goal mo. Okay? So, importante. So again, tonight, target setting, magpa-goal set ka. Okay? Magpa-goal set ka in 3 months, magpa-goal set ka ng every month, magpa-goal set din po kayo weekly, kapatid ha. Ang pag-goal set din po weekly. Okay, so kailangan weekly may goal ka. Ngayon, katulad po ngayon, Monday, panibagong week na naman.
Ang tanong, anong goal mo for the whole week? Okay? Anong goal mo for this week? Diba? Baka mamaya nagsiset ng goal 3 months time. Masyadong matagal yun. Kailangan, kung nagset ka ng goal ng 3 months, meron ka ring monthly, meron ka ring weekly. Okay? Kailangan yung weekly goals na i-hit mo or hinihit mo. Okay? Ngayon, anong goal mo? Ilang pay-in ba kaya mong ang goal mo this week? Diba? Ilang coaches ba ang goal mo na makilala this week? Ilang mga crossline ba ang gusto mong makilala this week? Goal din po yan. Diba? So, alam mo yon, kung hindi pa okay ang structure mo, ang franchise, ang packages mo, goal din po yan, guys. Ngayong season 2, diba? Sa mga hindi pa po nakaayos ang structure, hindi pa naka-diamond, diba? Or kahit ruby, hindi pa. Guys, i-push mo yung sarili mo. Kapatid, yan po ang isa sa magpapabilis ng income mo. 'Di ba? Isa sa magpapalakas ng resulta mo yung diamond. 'Di ba? Pag naka-diamond ka, iba ang kumpiyansa mo. 'Di ba? Iba ang galawan mo. Parang pansinin niyo po yung nag-top 2 po kahapon, si Ma'am Tere. Yung teacher po ni Coach Joanna nyo nung high school. Si Ma'am Tere, naka-diamond po yan na franchise account. Diba? Kaya lahat ng kinakausap, pay-in halos lahat. Diba? Bakit? Yung kumpiyansa niya, yung gigil niya, mataas. Diba? It's because din yung kumpiyansa niya dahil naka-diamond siya. Ngayon, diba? Hindi mo pa kayang mag-diamond agad. Guys, ngayong season 2, i-goal mo na guys, ngayong season 2, dapat nabubuo mo, nadadagdagan yung mga packages mo, yung accounts mo, yung structure mo, kahit pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Guys, alam mo, siguro isang tip pa na pwede kong ibigay sa'yo. Ngayon nagsisimula ka. Ito ang binigay na tip sa akin ni Coach JDC nagsisimula. Guys, lahat ng pera mo right now, ngayon na nagne-negosyo ka na. Guys, kaysa ipambili mo ng kung ano-ano yan, ilagay mo muna lahat sa business mo. Kaysa ipang-shopping mo ng ipang-shopping, ipanggala mo ng ipanggala. Guys, tanda mo, kung nagsisimula ka sa negosyo, ang goal mo, palakihin mo ng palakihin yung business mo. So, ibig sabihin, I suggest, di ba, lalo na kung talagang gusto mong maging successful sa negosyo na to at maging successful ang business mo. Lahat ng pera mo, kaysa saan mo nadadala, ipaikot mo muna sa business mo. Di ba? Kung hindi ka pa naka-diamond, dito mo muna dalhin yung pera mo, negosyo muna bago gastos. Di ba? Negosyo muna bago luho. Kasi lahat ng luho na gusto mo, pag lumaki na ang negosyo mo, kaya mo nang bilhin yan. 'Di ba? Yung mga gadget, yung mga damit, o kung ano mang mga gusto mong gamit, pag lumakas na ang negosyo mo, lahat yan mabibili mo dito. Pero ngayon, pag hindi pa malakas ang business mo, 'di ba? At inuna mo yan, kaya sayang naman ang pera mo. 'Di ba? Kailangan matutunan mong palakihin at palakasin ang business mo. Kaya pag may mga dumarating na pera sa'yo, dito mo muna ilagay. Buuin mo muna ng buuin yung structure mo, yung packages mo, yung negosyo mo, palakihin mo muna ng palakihin. Sa mga naka-diamonds na, congratulations. Diba? Kasi malaking bagay yan para sa pagpapalakas ng business mo. Diba? So, ayun po. Goal setting. And syempre guys, diba, i-goal mo na magkaroon ka na ng bagong sasakyan. Guys, importante ba ang kotse? Guys, tandaan nyo po. Sino ba yung kausap ko no last time? May kausap ako no isang araw. May guest. Diba? Anong sabi ko sa kanya? Diba na pagdating sa ganitong klase ng business, guys, importante ang sasakyan. Diba? Baka mamaya may mindset ka pa dyan na pag kumita ka, bahay muna. Okay? Baliin mo muna yung ganong mindset po, no? Hindi mali yung mindset mo na magkaroon ng bahay, pero tandaan mo, kung gusto mo talagang sumabog sa ganitong negosyo at talagang alam mo yon, maging milyonaryo, kumita ng milyon dito, pag nagsisimula ka, 'di ba? At kumikita ka na, ngayong 90 day season 2, unahin mo, i-goal mo na magkaroon ka ng kotse. Kasi ang kotse po, yan ang hinaharap mo sa tao. Yan ang hinaharap mo sa guest mo. Okay? Kung ako guest mo at sasabihin mong payaman ka, kung ako guest mo at sasabihin mong maganda yung negosyo mo at kumikita ka ng malaki, di ba?
kailangan nakikita sa'yo. Kasi pag sinabi mong payaman ka, grabe, payaman ako dito, grabe, ang ganda nang nangyari sa akin, kumikita ako dito, tapos nakikita ka niya, nagko-commute, hindi magtutugma. 'Di ba? Kahit kumikita ka na ng malaki tapos nagko-commute ka, 'di ba? Pagpalagay na natin kumikita ka na ng malaki tapos nagko-commute ka lang, hindi magtutugma, kapatid. 'Di ba? That's why importante po ang sasakyan. 'Di ba? Importante na bago ang bahay, tandaan niyo po yan ang unang makikita ng mga kliyente mo. Yan ang mga unang makikita ng mga ka-meeting mo. At every time na makikipag-meeting ka, hindi naman pwedeng ipapakita mo yung titulo ng bahay mo. 'Di ba? Ito yung titulo ng bahay ko. Ito, sumali ka na, ito yung titulo. Hindi po pwedeng ganoon, para ka nagyayabang nun. 'Di ba? Ito yung titulo, kakabili ko lang, ikaw ito, titulo, hindi ganoon. 'Di ba? Tandaan niyo po, isa sa natutunan ko sa ever since, natutunan ko sa mga bilyonaryo na mga nakakakwentuhan namin at nakikilala namin sa mga successful na negosyante. Alam mo anong laging advice nila pagka nagsisimula ka sa negosyo? 'Di ba? Alam mo, gusto mong malaman? Thumbs up ka. Gusto mong malaman? 'Di ba? Pag nagsisimula ka daw, ayan. Alam mo, coming to, wisdom to na. Alam mo, siyan, 'di ba? Pagka nagnenegosyo ka, 'di ba? Pag kumita-kita ka na ng maganda, unahin mong magkaroon ka ng magandang sasakyan. 'Di ba? Sabi niya, pag nagbi-business ka, 'di ba? Ngayon na nandito ka na, pag kumita ka na, unahin mo na magkaroon ka ng decent car. Sabi pa niya sa akin, decenteng sasakyan, yung maayos na sasakyan. 'Di ba? Kasi every time na darating ka sa meeting, 'di ba? Iba yung darating ka tapos maayos yung sasakyan mo. 'Di ba? Honestly speaking, ang kotse status symbol na rin 'yan. 'Di ba? So ibigin, alam mo 'yon, pag-aarap ka sa mga ka-business meeting mo, darating ka, naka-kotse ka, naka-sports car ka, or kahit hindi pa naka-sports car, 'di ba? Kahit naka-basic car ka lang pero maayos, malaking factor 'yun. Pangalawa, alam mo, sabi niya, alam mo siyan, pag meron ka ng kotse, maayos na kotse, alam mo anong isunod mo? Maayos na relo. Kasi ang mga negosyante, lalo po ang Chinese, pag nakikipag-meeting po yan, ang unang tinitignan yan sa ka-meeting yan, relo. Relo. Coming po to advice po to ng mga bilyonaryo same advices ang nakukuha namin. Ilang bilyonaryo na po nakakakwentuhan namin. Watch. That's why kahapon po, 'di ba? Coach Jason De La Cruz naka-Audibars Pigay na, naka-AP na worth 2 million, 3 million pesos na watch. 'Di ba? Kasi po every time na makikipag-meeting ka, ang tinitignan nila yung relo. Aside from sa kotse. 'Di ba? Kaya guys, i-goal nyo na magkaroon ka ng sasakyan. 'Di ba? Kasi pag nakikipag-meeting ka, mas malaki at mas mataas ang chance rate na mag-pay-in, 'di ba? At ma-inspire mo ang kausap mo pag nakita na nila na ikaw mismo nakasasakyan ka na. 'Di ba? Kung dati sanay sila nakikita ka nila, sumasakay ka lang, umaangkas ka lang, 'di ba? Nagko-commute ka lang, nag-jeep ka, kung ano mang transportation sinasakyan mo. Pag nakita nila, ginol mo ngayong 90 days, ngayong season 2 na magkaroon ka ng kotse, nakaka-inspire po yun. Kung ako, kaibigan mo, at alam ko, sanay ako na nagbabas ka lang, di ba? Kung ako, kamag-anak mo, at alam ko, sanay ako, nagta-tricycle ka lang, di ba? Tapos ngayong 90 days, bigla ka nagkaroon ng kotse, trust me, hindi mo na ako i-invite, ako na magtatanong sa'yo. Di ba? Ako na mismong lalapit sa'yo. 'Di ba? Ma'am Annalyn o Ate Annalyn, ano bang ginagawa mong negosyo? Bakit ngayon nakakotse ka na? Yan. Paano yung ginagawa mo? Dati nagta-tricycle ka lang naman. Dati nakikipagdigmaan ka lang sa MRT. Ngayon nagda-drive ka na ng bago mong sasakyan. Nagigets mo? 'Di ba? Tandaan mo, doon may inspire ang mga tao. Doon may inspire ang mga gets mo, ang mga guest mo. That's why, ngayong season 2, you need to set a target, you need to set a goal. Okay ba yun, guys? Diba? Thumbs up nga kayo. So, dalawa na yun,
You need to plan. Number 2, you need to set a goal. Di ba? You need to set a goal. Eto malupit. Pangatlo. Guys, lagi ko itong sinasabi. Even sa mga apprentice, sa mga leaders ng Spartans Elite. Di ba? Ngayon, lalo ngayong season 2, gusto mong sumabog, umangat ang resulta mo. Gusto mo yung may mangyari talaga. Yung tipong mabasag mo na yung resulta mo. Number 3, guys, you need to engage yourself. You need to engage yourself saan? Number 1, sa Spartans Elite. Diba? You need to engage yourself sa grupo, sa team. Kailangan lagi mong ini-engage yung sarili mo sa grupo. Huwag mong ilalayo yung sarili mo. Diba? Dapat lagi mong pinupush yung sarili mo na dapat lagi mong, alam mo yun, lagi kang sumasama sa mga events. Lagi kang sumasama sa mga, baka mamaya, alam mo yun, lagi ka lang nasa online. Although online, okay lang din. Diba? Kung nasa international ka, nasa provinces ka, as long na ini-engage mo ang sarili mo, okay lang. Okay yon. Diba? Kasi ngayong season 2, para mabasag mo yung resulta na gusto mo, kailangan, dapat, nakaano ka, kumbaga, alam mo yun, nakadikit ka. Diba? Sa mga coaches mo. Nakadikit ka sa team. Diba? Kumbaga, kailangan lagi mong nararamdaman, nakakargahan ka ng malupit na energy. Diba? Lagi ka nakakargahan ng malupit na mga wisdom and knowledges sa business. Diba? Kasi pagka lagi kang, alam mo yon, hindi ka umaattend, diba? Kunyari, may training, hindi ka umaattend, diba? May team bonding kayo. Kunyari, may nagpatawag yung coach mo ng bonding, diba? Nagyaya siyang kumain, hindi ka sumasama, diba? Lagi ka na lang wala. Guys, tandaan mo, hindi sasabog ang resulta mo ngayong season 2 pag hindi mo in-engage ang sarili mo ngayong 90 days season 2. Hanggat may pagkakataon na sumama ka. Hanggat may pagkakataon na makarinig ka ng mga learnings sa mga coaches mo, gawin mo. Diba? Hanggat may pagkakataon ka na makapunta ka ng opisina, centering, diba? Makapunta ka sa office, makita mo yung mga kagrupo mo, guys, gawin mo. Kasi yan ang magpapataas ng energy mo. Okay? Sabi nga ni Coach JDC kahapon, di ba, pag wala kang energy, di ba, or yung mga walang energy, yan yung mga walang pera. O tignan mo yung tsura mo ngayon. Di ba? Kitang-kita ko na agad, sino yung, sabi nga ni Abdi Capo, kitang-kita nyo na, sino yung mukhang walang pera. Guys, tandaan mo, kahit nasa Zoom, dapat yung energy mo, ang itsura mo sa Zoom, dapat mukhang may pera ka na. 'Di ba? Hindi nakabusangot ka diyan. 'Di ba? Kailangan hindi pwedeng nakabusangot kahit nasa Zoom ka lang, dapat nakangiti pa. Patingin nga ng mga itsura ng mga magkakaroon ng maraming pera ngayon 90 days. Patingin nga ng mga ngiti. Yan no. 'Di ba? Guys, pag nakabusangot ka, alam mo ano itsura mo? Pag nakabusangot ka, pag lagi ka nakasimangot, para kang bulldog. Para kang bulldog. 'Di ba? So, pag lagi ka nakabusangot, 'di ba? Pag nakita ka namin lagi nakabusangot, wag kang magulat, pagtawag na namin sa iyo bulldog. 'Di ba? Ito na naman si bulldog, oh. 'Di ba? Nakabusangot, lukot na naman yung mukha, oh. Ayan, oh, lukot na naman yung mukha ni bulldog, oh. 'Di ba? Gusto mo ba tawag sa iyo bulldog? 'Di ba? So, kailangan nakangiti ka lang. 'Di ba? Kasi tandaan mo, pag busangot ang energy mo ngayong 90 days, busangot din ang kita mo. Tandaan mo 'yan. 'Di ba? Tandaan mo pagka hindi mo pinractice at pinush sa sarili mo na itaas ang energy mo, busangot ka the whole 90 days. Guys, pagdating ng Pasko, pagdating ng December, nako, nakakatakot. Baka busangot ang mangyari sa Pasko. 'Di ba? Gusto mo ba magkabusangutan kayo sa Pasko? Sa December, wag naman. Ayaw natin nun. 'Di ba? So, guys, again, 'di ba? Wala pa yung pay-in mo, mataas na energy mo. Okay? Wala pa yung kotse mo, taas mo na energy mo. 'Di ba? Bound ka man sa utang ngayon, itaas mo yung energy mo. 'Di ba? Wala kaming pakialam kung gaano karami ang utang mo. 'Di ba? Ang importante, maganda energy mo. Kasi diyan sa energy mo, diyan lalabas ang magandang resulta. Diyan lalabas ang pera. Okay?
Kaya guys, engage yourself. Coach, paano yan? Paano ko ba itataas yung energy ko? Engage yourself. 'Di ba? Idikit mo yung sarili mo. Yan yung sinasabi ko, nakit mo yung sarili mo sa lahat ng pwedeng pagdikitan. 'Di ba? Guys, tandaan mo, pag nakita mo yung kagrupo mo, guys ha, eto po ha, pag may nakita ka, kagrupo mo, o nakita ka sa atin, na lagi na lang nagre-reklamo, lagi na lang negative, lagi na lang puro problema, medyo dumistansya ka muna ng konti. Yeah, 'di ba? Guys, crucial na po ang 90 days ngayong season 2. Pag ang lagi mong kasama ngayon puro puro negativity, puro problemang, alam mo 'yon? Wala na lang puro, alam mo 'yon, wala nang magandang nakikita, puro pangit na lang ang nakikita, nako magiging pangit ka din. 'Di ba? Nako po, 'di ba? Pagka yan ang kasama mo, medyo dumistansya ka ng konti. Tandaan mo, buhay ng pamilya mo ang nakataya dito. 'Di ba? Buhay ng mga anak mo ang nakataya dito. Kaya iwasan mo ang mga taong negative. Iwasan mo ang mga taong mababa ang energy. Dapat particular ka na dyan. Pag hindi maganda ang energy, medyo layuan mo. 'Di ba? Kasi again, i-remind mo sarili mo, Pasko ng pamilya mo nakataya dito, December ng pamilya mo nakataya dito. 'Di ba? At ngayon kung ikaw yung negative, magpaka-positive ka na. Baka mamaya nagugulat ka, wala nang lumalapit sa iyo. Yung pala ikaw pala yung negative. 'Di ba? Ba't kaya wala lumalapit sa akin? Pucha, ikaw pala yung negative. 'Di ba? So, guys, walang negative. Tandaan mo, positivity lang all the way. Okay? Positivity lang tayo all the way ngayong 90 days. So guys, again, engage yourself. 'Di ba? Ano pa? Guys, ito. Isa sa mga one of the last na gustong i-share sa inyo. Guys, you need to have a laser focus. Pangapat, laser focus. 'Di ba? Kilala mo si Cyclops, yung sa X-Men, yung nakasalamin na ng laser. Kailangan ganun yung focus mo, laser focus. 'Di ba? Kailangan para kasi Cyclops. 'Di ba? Ang kapangyarihan ni Cyclops yung laser niya. 'Di ba? Yung laser focus niya, yun ang kapangyarihan ni Cyclops. So guys, kailangan ngayong 90 days lahat tayo maging si Cyclops ng X-Men. 'Di ba? Tandaan mo, laser focus. Kaya guys, tanda mo, 'di ba? What you focus on, 'di ba? Ngayong 90 days will materialize. Okay? What you will, kumbaga, kung ano man kung saan mo man dadalhin ang focus mo ngayong 90 days, 'yan ang magmamaterialize. Kapatid, pag finocus mo ang sarili mo sa mga kautangan ngayong 90 days, trust me, babaha ang utang na ngayong 90 days. Pag finocus mo ang sarili mo sa problema ngayong 90 days, maniwala ka, yan ang magmamaterialize. Yan ang lalabas, puro problema. Pero pag finocus mo ang sarili mo sa bagong sasakyan, ngayong 90 days, trust me, hindi ka magpapasko na nagko-commute. Ngayong Pasko mo ma-experience yung magdadrive ka ng bagong sasakyan. Pag finocus mo ngayong 90 days yung sarili mo sa 100,000, sa kalahating milyon, sa 1,000,000, trust me, yan ang mangyayari. Okay? So, lagi nga namin sinasabi, di ba? Your focus, di ba? Your focus right now will dictate kung ano ang magiging resulta mo ngayong 90 days. Okay? Guys, tandaan mo, di ba? Pag finocus mo sa magandang bagay din ang ma-attract mo. Pero pag ang finocus mo yung sarili mo sa puro hindi magaganda, yan din ang ma-attract mo. 'Di ba? Tandaan nyo guys, our mind is a very powerful, alam mo 'yon? Very powerful ang ating mind. 'Di ba? Napakamakapangyarihan ng ating isip. So ibig sabihin, 'di ba? Lagi namin tinuturo that your thoughts become things.
'Di ba? Your thoughts become things. 'Di ba? Kung anong iniisip mo, 'di ba? Yan ang mangyayari. So ibig sabihin, 'di ba, ngayong 90 days, pag finokus natin yung isipan natin sa malulupit na resulta, sa goal na gusto mo, yan po ang lalabas. Okay? 'Di ba? Pagka finokus mo, Joel, na ngayong 90 days, Joel, kikita ka ng first million mo at kalahating million mo, Joel. 'Di ba? Lalabas yan. Okay? Wag mo munang isipin yung mga kautangan mo. Guys, mahirap man gawin. 'Di ba? Mahirap man gawin. Guys, labanan mo. 'Di ba? Guys, no distractions tayo. 'Di ba? Wag ka muna magpa-distract. Guys, stay away from distractions. 'Di ba? Ngayong 90 days, 'di ba, pag maraming distractions na darating. 'Di ba? Guys, tandaan nyo, maraming pwedeng mang-distract sa'yo. 'Di ba? Yung kumpare mo, nayaya ng yaya mag-inom. 'Di ba? Distraction yan eh. 'Di ba? Pag yung kumpare mo kakatok sa pintuan mo, magyayaya uminom, distraction yan. 'Di ba? Pag yung kaibigan mo nagyayayang gumimik, distraction yan. 'Di ba? Pag yung TV mo narinig mo, Batang Quiapo na. 'Di ba? Para kang hinahatak ng TV, Batang Quiapo na. 'Di ba? Distraction yan. Wala mo na magpapadistract. 'Di ba? Guys, sabi ko nga kanina, ang love life, distraction. Hindi, joke lang. Hindi distraction ang love life. 'Di ba? Huwag po kayo magpapadistract. 'Di ba? Pagka nag-aaway kayo ng husband mo or ng wife mo right now o ng partner mo, sabihin mo na yung, kontratahin mo na yung asawa mo, yung partner mo, o maniwala ka, ngayong 90 days, kontratahin mo na yan. 'Di ba? Han, 'di ba? Mahal, 'di ba? Pwede ba tayong gumawa ng kontrata ngayong 90 days? Wag mo muna akong busitin. 'Di ba? Parang awa mo na, 90 days lang, wag mo muna akong busitin. Kasi sasagad ako. Kasi pag nabuisit ako sa iyo, mag-distract na naman ako. 'Di ba? So wag kang magpapadistract. Wala munang distraction. Tamo? Layuan mo muna. Okay? Layuan mo muna. Guys, tandaan mo, 90 days of your life lang to. 'Di ba? 90 days of your life. Kapatid, etong 90 days na darating sa'yo, sabi ko nga kay Architect Ome kahapon, kagabi, magkasama kami. Ano sabi ko kay Architect? Sabi ko, bro, isang 90 days lang to. Sabi ko sa kanya, isagad mo na. 'Di ba? Kasi guys, tandaan nyo, 'di ba? Isang sagaran na lang. 'Di ba? Isagad mo na ngayong 90 days. 'Di ba? Kasi honestly speaking, pwede ka naman talagang hindi sumagad. Pwede ka naman talagang hindi tumodo ngayong 90 days. Kaya lang, bakit mo pa gagawin 'yun? Papatagalin mo lang yung resulta mo. 'Di ba? Kung lahat naman tayo gusto natin ng mabilis na resulta, 'di ba? At lumabas na agad yung resulta natin. Tama ba, Richelle? 'Di ba? So ibig sabihin, kung gusto natin na lumabas agad yung mabilis na resulta natin, guys, ibigay mo na lahat ngayong 90 days. 'Di ba? Ipangako mo na sa coach mo at lalong-lalo na sa sarili mo, lulupitan mo na. Galingan mo na kasi guys, pwedeng hindi. Kaya lang, pag hindi mo ginalingan, maniwala ka, matatapos na naman ang taon, matatapos na naman ang 2023, ang 90 days, wala ka na namang kinita. Wala ka na namang niresulta. 'Di ba? Tapos, alam mo 'yon, makikita mo na naman yung mga tumodo, makikita mo na naman yung mga sumagad, na-achieve na nila yung mga goals na gusto nila. Tapos ikaw, hindi mo na naman nakuha yung resulta mo. 'Di ba? Hindi ka na naman kumita. 'Di ba? Wala na naman nangyari sa'yo kasi hindi ka na naman sumagad. Or kumita ka man, barya-barya na naman. 'Di ba? Kaya ngayong 90 days, isagad mo na. Guys, maniwala ka, sasagad ka din. 'Di ba? Naniniwala ka ba na darating din yung moment na sasagad ka at seseryosohin mo din? Naniniwala ka ba? 'Di ba? So, bakit hindi pa ngayon? 'Di ba? Isagad mo na ngayon para December, masarap na ang December, masarap ng Pasko. December, 'di ba? Naniniwala ka magkakakotse ka rin naman. Bakit hindi pa ngayon December? 'Di ba? Naniniwala ka magiging milyonaryo ka rin.
Eh bakit hindi pa ngayong December? Bakit hindi pa ngayong 90 days? 'Di ba naniniwala ka mabibigay mo rin yung masarap na Pasko sa pamilya mo, eh bakit hindi pa ngayon 2023? Bakit hindi pa ngayon December? 'Di ba? So ibig sabihin, itodo na natin. Guys, wala mo nang magpapadistract. Guys, tandaan mo to ha. No distraction. No delays. Guys, no delays. Wag kang magdi-delay. Ito nga yung sabi ko last time, don't procrastinate. Ibig sabihin, 'di ba? Lahat ng mga pwede mong gawin mo na. Wag mo nang ipagpabukas pa. 'Di ba? Ay, may gusto kong parang gusto kong kausapin yung pinsan ko ah. Parang gusto kong invite yung katrabaho ko ah. Ay, bukas na lang. Ay, mamaya na lang. 'Di ba? Ay, sa susunod na lang na araw. Ay, parang gusto kong puntahan yung coach ko ah. Ay, bukas na lang. Ay, parang gusto kong pumunta ng office ah. Ay, next week na lang. No delays. Tandaan mo, no delays. Pagka nagpo-procrastinate ka, yan ang magpapabagal sa'yo. 'Di ba? Yung mamaya na habit, ay mamaya na lang, ay bukas na lang. 'Di ba? Tandaan nyo guys, no delays. Pag may naisip kang gawin, gawin mo agad. 'Di ba? Pag may naisip kang gawin, gawin agad. Walang magdi-delay. And also guys, 'di ba? Pangatlo, no limitation. No limits ngayong 90 days. Lahat ng gagawin mo, 'di ba? Make sure mo na isasagad mo yung sarili mo. Lagpasan mo yung limitation mo. 'Di ba? Lagpasan mo yung limitation mo. No limits. Guys, tandaan mo yung tatlong no's na wag mo na dapat nare-remind mo ngayong 90 days. No distraction, no delays, okay? And no limitation. Sa mga limitless dyan, 'di ba? Shout out sa lahat ng limitless dyan. 'Di ba? Tandaan mo, 'di ba? Kaya limitless ang pangalan ng grupo nyo, dapat wala kayong limit. 'Di ba? Dapat no limitation. Kaya limitless. 'Di ba? Dapat limitless ka. 'Di ba? Kasi pag limitless ka, 'di ba? Ibig sabihin, I'm very sure, sagaran ka gumalaw. At pag sagaran ka gumalaw, sagaran din ang resulta mo. 'Di ba? Kaya kailangan limitless tayo lahat. 'Di ba? Ngayong 90. Okay ba kayo natutunan tonight? Marami ba tayo natutunan Yes, tonight, mga Coach. kapatid? Yes, Coach. Yes, Marami po. Coach. Thank you po. Guys, Yes, coach. Mali na po yung energy namin. Yes, Coach. guys, Yes, Coach. before I end, mga kapatid. Guys, before I end. Okay? Before I end. Meron ako ipapakita sa inyo. Guys, tignan nyo ito mabuti ha. Before I end. Guys, huwag nyo pipicturean ha. Huwag nyo pipicturean. Huwag nyo itong pipicturean ha. Pucha, picture. Oh, nako. Bukas, hindi mo na mabubuksan yung portal mo. Sige ka. Guys, okay? Eto, papakita ko sa'yo. Ito yung magpapatunay at gusto kong makita mo na kung sasagad ka ngayong 90 days, kung totodo ka ngayong 90 days, kung aalisin mo ang duda mo ngayong 90 days at ngayon, sisimula ngayon, aalisin mo duda mo, lahat-lahat, diba? Yung magpapagod ka, magsasakripisyo ka, yung gagawin mo lahat ngayong 90 days. Guys, eto, papakita ko sa iyo. Coach, worth it ba talaga? Coach, sulit ba talaga? Coach, dapat ba talaga akong sumagad na? Dapat ko ba talagang seryosohin, coach, yung 90 days? O ito, tingnan mo itong mabuti. Gusto ko makita mo na ito yung buhay at ito yung naghihintay sa'yo. Diba? Ito yung kapalit pag ginalingan mo, ito yung kapalit pagka sinagad mo at talagang tinodo mo ang hataw mo. Okay? Guys, pag nyo pipicturan, papakita ko lang sa inyo. Darating ang time. Darating ang moment. Kita nyo? Yan po ang naghihintay sa atin. Diba? Is it worth it, coach, na sumagad kami? Is it worth it, coach, na talagang galingan ko? Tumodo ko? Diba? Darating ang time, hindi ka lang basta nakakotse.
Hindi ka lang basta nakaban. 'Di ba? Yan ang nag-aantay. Yung tipong, alam mo yun, darating ang time, lalo ngayong 90 days, 'di ba? Kung ngayon problema mo ang pera, 'di ba? Maniwala ka, darating ang time, hindi mo na po problemahin 'yan. O problemahin mo pa rin ang pera, pero ang problema mo na saan mo nagagastusin yung pera mo. Nakita mo ba? I-zoom ko lang ng konti Ayan. 'Di ba? So, alam mo 'yon? Yan ang naghihintay. Kapatid, galingan natin, galingan mo. 'Di ba? Kasi lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpupuyat, lahat ng mga oras na hindi mo kasama ang anak mo, ang magulang mo, ang pamilya mo, yan ang kapalit. 'Di ba? Darating yung time na magbe-picture kayo ng coach mo, ayan yung ganyan karami ang pera nyo. 'Di ba? O ito pa. Alam mo yun yung tipong, alam mo yun, darating ang time, yung nag-iisip ka, 'di ba, ang iniisip mo, 'di ba? Saan ka pupunta, saan ka magta-travel? Kung ngayon ang mga nasa isipin mo ngayon, lahat ng problema, lahat ng kautangan, 'di ba? Lahat ng mga alam mo yung bayarin. Darating ang time ang iniisip mo na, ano kayang bibiling kong kotse? Saan kaya kami magta-travel ng pamilya ko? Yang cash po na yan, 10 million cash po yan. 10 million pesos cold cash. 'Di ba? Ganun din po sa kabila dito, 10 million cold cash din po 'yan. 'Di ba? So, ayan ang buhay, kapatid, na naghihintay sa atin. That's why, guys, again, kung meron pa rin nag-iisip at nagdududa, guys, ito, yan ang pagdudahan mo, yung duda mo ngayon. 'Di ba? Pagdudahan mo kung dapat ba talagang meron niyang isipin na ganyan sa isipan mo. 'Di ba? So, alam mo 'yon, sa akin, guys, tandaan nyo, napakasarap po ng buhay na naghihintay sa atin pag sumagad tayong lahat. Napakasarap. 'Di ba? Maniwala ka ngayong season 2, lahat ng naiisip mo pwedeng mangyari as long nasasagad ka ngayong season 2. Guys, before I end, gusto kong guys, pakinggan mo tong mabuti tong sasabihin ko. Tandaan mo, ngayong season 2, meron tayong tinatawag, 'di ba? Meron tayong yung kumbaga top 50, 'di ba? Tandaan mo, guys, ang kalaban mo, wala kang ibang kalaban ngayong season 2 kundi sarili mo lang. It's you versus you. Ulitin ko, it's you versus you. Hindi mo kalaban yung mga crossline mo, hindi mo kalaban yung ibang grupo, 'di ba? Ang kalaban mo ngayong season 2 yung sarili mo. 'Di ba? Ibig sabihin, wala kang dapat ibang tinatalo kundi sarili mo. Sabi nga ni Flo G, sarili na lang ang tinatalo, 'di ba? Si Flo G, 'di ba? 'Yun ang kanta niya. Ang tinatalo niya na lang sarili niya. So, ibig sabihin, ngayong season 2, wala kang ibang tatalunin kundi sarili mo. 'Di ba? Ibig sabihin, ano yung tatalunin mo sa sarili mo? Yung pagkatamad mo. 'Di ba? Tatalunin mo sa sarili mo yung pagka-negative mo. 'Di ba? Tatalunin mo sa sarili mo yung mga sablay na attitude mo. 'Di ba? Yung mga sinabi ko sa iyo, yun ang tatalunin mo sa sarili mo. Yung duda mo, talunin mo. 'Di ba? Ibig sabihin, 'di ba? Lahat ng yung disiplina sa sarili mo, yan, tatalunin mo yan, yung mga pagdidisiplina mo. Guys, again, 'di ba? Ngayong season 2, pag ang tinatalo mo every single day yung sarili mo, 'di ba? Na ang goal mo laging talunin yung pangit na version ng sarili mo, 'di ba? Yung sarili mo na hindi magagandang side ng sarili mo at pinupush mo na mas maging better ka every single day. Trust me. 'Di ba? Pag sarili mo lagi ang tinatalo mo, magugulat ka baka ikaw na ang top 1. Magugulat ka baka ikaw na naglalabas ng bagong sasakyan. Ikaw na naglalabas ng bagong sports car. That's why, guys, ngayong 90-day fast track, 'di ba? Season 2, again, meron tayong ranking, meron tayong top 50. Pero again, wag mong tignan na kalaban ang mga kasama mo at kapatid mo sa Spartans Elite. Hindi mo kalaban ang mga kapatid mo sa Spartans Elite, ang mga crosslines mo, sarili mo.
Okay? Clear ba? Tama ba? Yes, Coach. Alright? Tama ba yun? Tama ba yun? Yes, coach. Yes, coach. Salamat, Coach. 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 Yes, Coach. Thank you. Picture tayo. Wala mo na. Picture tayo, isa lang. Picture tayo. Wala, kita kayo lahat ha. Picture tayo. Yung pinakamagandang energy. Pinakamagandang energy ngayon. Page 1 muna. Thank you, Coach Sian. Thank you, Coach Sian. Yes, sa picture.